Hi YouTube! Ito yung Kimco Exciting 400i 2018 model. Nabili ko siya October 22 last year. So bali mga 3 months na siya sa akin. And sa 3 months na yon, nagawa ko is 10,000 kilometers na plus. Anyway, makikita natin yung exact odo niya mamaya. Naisipan kong gumawa ng review para malaman nyo from a user's perspective kung paano talaga siya nag-perform through those 10,000 kilometers na nagamit ko siya. Sa 400cc category sa mga scooters, ang alam ko is tatlo lang yung nagpalabas dito eh. Si number 1, si Kimco, yan, Exciting 400. Pangalawa, si Maxim 400. Tsaka yung pangatlo, si Suzuki Bergman 400. Pero si Kimco Exciting 400 napili ko kasi compared sa Suzuki, sobrang mahal naman ni Suzuki, 499k yata. And compared sa Maxim, mas appealing man sa akin yung sporty design ni Exciting. So, go na ako kay Exciting. So, unahin natin yung front brakes niya. Actually, very decent yung front brakes ni Exciting. As you can see, double disc na siya. And ABS na rin, front and rear. 120, 70, 15 yung front tire size niya. Rear brake naman niya is single disc disc brake. Pero mahina yung rear brake niya, so hindi ko masyadong gusto. And rear tire niya size is 150, 70, 14. Aside sa mahina yung rear brake niya, ang isang ayaw ko sa braking system is parang medyo advanced ng konti lang naman, na mag-interfere yung ABS system ng front brake, especially in hard braking. To start the engine pala, dapat hindi naka-side stand and dapat i-pull mo yung front, yung brake lever niya para mag-start siya. Yung newer models pala ng Exciting, naka-on palagi yung headlight niya. Kasi yung dating mga models, may switch siya eh. Bali, added safety feature na siya. Yung headlight niya is still halogen, but everything else, yung daytime running lights niya, yung signal lights, brake lights, LED na. Tsaka very maliwanag yung mga ilaw niya. And even though halogen yung headlight ng Exciting, maliwanag siya sa gabi. Wala naman akong naging problema. So ayan, naka high beam, balik low beam. Yung engine Exciting is just single cylinder, so di mo talaga na-expect na kakaiba yung tunog niya. So yan lang yung tunog niya, very simple lang. So ito yung dash niya, very ordinary looking. Isa din to sa mga ayaw ko kay Exciting actually. Mas prefer ko pa yung dating dash niya, I think 2017 or 2016 below, kasi parang mas maganda pa. Pero kahit ganyan, nandyan naman, makikita mo naman lahat yung mga important. Although fuel consumption, lahat, wala naman problema.
So buksan natin yung under seat storage niya. As you can see, malaki siya. Kasya yung isang full face helmet. Diyan ko rin nilalagay yung mga raincoat ko just in case umulan. So spacious naman siya. Wala namang problema. Hydraulic system na rin siya, yung pangbukas. So very nice touch. And also may LED light siya. Ito naman yung compartment niya sa front na merong 12-volt charger na para pang charge mo sa cellphone. Pero actually no use siya kasi ang liit ng space eh. Hindi kasya ang cellphone. Kaya basahan na lang nilalagay ko dyan. Yung touring windscreen din ni Exciting is very good quality. Pero kaso nga lang 6 feet ako, so tumatama pa rin yung wind sa face ko. And yes, nakakapasok si Exciting sa expressways. As you can see, may RFID. Telescopic yung front suspension niya. Tapos yung rear naman is dual shock suspension with adjustable preload. Medyo maingay nga lang yung rear suspension niya, but it's okay. Hindi naman siya deal breaker. So now let's talk about fuel economy. Sa city driving, with my driving habit, nakaka 20 kilometers per liter ako sa kanya. Sa highway driving naman, umaabot siya ng 25 to 30 kilometers per liter. Fuel capacity din niya is 12.5 liters. So, kumusta si Exciting i-drive sa city, sa traffic? Personally, ako wala akong problema kasi sanay na ako sa kanya eh. So, bali, kahit sa underbones, nakakasunod lang ako. Sa highway riding naman, ang ganda dalhin ni Exciting 400. Based sa speedometer reading niya, nagta-top speed siya ng 160 to 165 kilometers per hour. Malakas din yung acceleration ni Exciting 400. Especially from 0 to around 80 kilometers per hour. Maganda talaga yung hatak niya. Sa twisties naman, hindi ka ipapahiya niya kasi so far maganda naman yung handling niya. Pero I suggest, especially dun sa mga aggressive sa mga twisties, na palitan nila yung stock tires nila. Especially yung rear kasi yung stock tires niya na Maxxis medyo madulas eh. Pag may angkas ka naman, walang problema kay Exciting. Sobrang comfortable ng pillion seat. Mas comfortable pa nga siguro yung angkas kaysa sa rider eh. One thing also to note if you're planning to get one is yung seat height ni Exciting is very high. Ako 6 feet ako pero nung first time na ni-ride ko siya, nagulat ako sa seat height eh. Kaya yung ibang owners ginagawa nila is tinatabasin nila yung seat para bumaba yung seat height. Yung pinakaayaw ko pala ni Exciting is yung quote-unquote dragging issue niya. So after several hundreds of kilometers after service, nagdadrag na siya, so may ingay na yung panggilid niya. Pero again, hindi naman talaga siya deal breaker. Ito yung mga mods na nilagay ko sa kanya. First, yung aux lights. China lang yan eh, pero sobrang liwanag. Second, yung heated grips. Mura lang yan, sa Lazada ko lang yan nakuha. 200 lang yata yan eh.
Tapos yan yung switch yan yung for the auxiliary, yung isa naman for the heated grips. Then next is my X-Grip CP holder. China pa rin. Pero it works with charger na yun. Tapos paniclip para sa ticket sa expressways. So to finish this review, masasabi ko na si Exciting 400i is isa sa pinaka best value for money kasi it's reasonably priced, nakakapasok ng expressway, good looks, and decent performance.